baptism. Pero gusto ko rin talakayin yung yung mga bautismo. Kailan Tagalog ang title? Hindi pwedeng English. Gusto ko rin talakayin yung Gusto ko rin talakayin yung mga advanced topics. So, pagkatapos ng bautismo, may iba-ibang advanced topics tayo. Wala. Okay, kay Juan. Brother Roel, anong pinagsimulan ng bautismo? Brother JP. Siyempre, interaction tayo. John the Baptist, okay. Parehong sagot. Brother Ricky, anong pinagsimulan ng bautismo? Bago pa kay Juan. Bago pa sa Esenes. Bago pa sa Pariseo. Maatras pa tayo. Hindi yan. Hello? Okay. Brother Ricky, sumagot ka na ba? Alam mo, kaya ako tinatanong kasi narinig na yung sagot kanina kung nakikinig kanina Brother Freddy, pinagsimulan ng bautismo. Hindi yung type and shadow yung literal na tubig. Kinakain mo yung inakay. Hindi, last ka na. Sige, Brother Freddy. Become one? Okay, ubos na. Si JP, sumagot ka na ba? John the Baptist, ano yung sinagot mo? John the Baptist. Ito sana. Berna. So, yung sabi ni Bar Eric, water basin, golden laver. Yan ang simulan ng bautismo. Ang unang simulan ng bautismo ito, utos ng Diyos kay Moses, kailangan, Barmio, hindi kita natawag Ano yung simulan ng bautismo? Tipot larawan yan. Tipot larawan yan. Ibig sabihin, yan, malapit, no? Yung tupa yan. Pero, hindi lang tupa. Pakinggan nyo kasi bautismo ng topic ko Kahit sacerdote, pinalilinis ng Diyos. Diyan nagsimula ang bautismo. Kaya yung Muslim, di ba, nagugas ng mukha. Kinopya lang nila yan. Okay. So, in-establish natin saan nagsimula. Mula sa golden laver, linis ng high priest, then naging lubog. Sinong unang lumubog? Nagpalubog? Hindi. Yung mga priests, gumawa sila ng swimming pool. Sundan nyo to Nininegosyo nga nung panahon ni Kristo. yung Sasaduseo ginawang negosyo. Yung Caiaphas, gumawa sila ng pool, may bayad. So yumaman sila. Siyempre, isipin mo lahat naman ng palataya kailangan dumaan sa swimming pool para makapag-pray. Ginawang malaking negosyo. Kung sa bagay, gumastos din naman sila sa paggawa ng pool. Pero, parang yung burden pool natin, binabayaran natin. Meron yung priest ng pool dun sa ni Herod's temple. Pero bago yun, ibig sabihin, dati na palang naging practice ng mga sacerdote, lumubog. Kasi yan ang paghugas nila, paglinis katawan nila. At dagdag pa, walang sound. Teka,
Nagsisimula na yung video dito eh. Dapat may audio ako. Pwedeng patot. Ano lang. Sige, tuloy lang ako. Sundan nyo to Yung paglubog ng priest, hugas ng katawan. Kasi ang utos ni Moses, kailangan maghugas ng katawan ang mga Saduseo. Hindi. Sacerdote. Kaso, una, ginawang negosyo ng Saduseo. Itong Pariseo naman, hindi ito mukhang pera. Ginawa nila, lahat ng tao kailangan maglubog. Ang original na utos, mga sacerdote lang. Yung Pariseo, tinuro nila, kahit, di ba, maghugas ka ng kamay bago ka kumain. Kaya sila nagbagbaka ni Kristo. Sabi ni Kristo, turo nyo lang yan eh. Hindi naman turo ng Diyos, kailangan maghugas ka ng kamay para kumain. Pwede ka maghugas ng kamay para kumain, pero wag mo gawing doktrina. Ginawa nilang doktrina. Di ba? So, punta tayo sa bautismo lubog. Diyan na napunta. Ibig sabihin, ang mga Hudyo dati, hindi lang isang beses nagpapabautismo. At walang taong naglulubog sa kanila. Sila yung naglulubog sarili nila. So pag may na-encounter kayo messianic, sasabihin nila, gusto mong pabautismo, punta tayo, lubog kayo. Hindi silang magpalulubog sa'yo. Ilubog mo yung sarili mo. At hindi lang yan isang beses. Tuwing mananalangin ka, di araw-araw, parang naliligo ka lang. So dyan nagsimula yung bautismo. So then, yung SNS, alam niyo yung SNS? Sana humingi kayong SNS tabulation. Dito nagsimula na para mamiyembro ka sa komunidad nila, merong bautismo para mamiyembro. Diyan na pinulot ni John the Baptist yung bautismo na parang miyembro niya. Actually, hindi siya nagpapamiyembro eh. Ginagamit niya yung bautismo para sa pagsisisi. So, yung pagsisisi na galing kay John the Baptist, yan na ang tinuloy ni Jesucristo. Okay. So, ang baptism ay hindi wisik, buhos, lubog. So, yan ang isang paksa dyan. At ang history niyan. Wala na tayo sa tipot larawan, Pinag-usapan tayo ng literal. O, dito na tayo sa pangalan. Siyempre, understood na yan. Sino yung pwedeng bautismuhan? Yung pwede magsisi. Kasi abot na ng denomination yan eh. Dito na tayo sa pangalan. Oneness na paliwanag. So, yung additional na Lord or Christ or whatever, susunod natin talakayin yan. Sa end time kasi parang mga additional paliwanag yan eh. Okay? Ano ba yung turo ng oneness? Simple lang. Pero ito, tinuro din ng propeta. Okay? Ano yung turo ng oneness? Ang turo ng oneness, ang Ama. So, familiar ka na siguro dito, Barmagel, So, yung nababasa mo kay Barbanam, narinig mo dapat sa ibang oneness, dapat yung mga kapatiran, nagsasaliksik na rin. Kasi yan ang pinaka-revelation nila eh. At yung revelation niyan, dapat, lampas na natin yun. Baka marami tayong kapatiran, di marunong. Di pa alam ang paliwanag ng mga oneness, di ba? Laging social gospel tayo. Kaya kailangan, maghikayat tayo ng pumunta rito at mag-aralan. Pumunta rin tayo sa bahay nila. Yung pinapagawa natin sa liksik sa bahay, para alam nila yung pagkakaiba. Kaya bakit? Mag-interview pa sila ng oneness. EA1, di ba? Emergency Abranda 1. Ito simple yung paliwanag. Hindi pa kayang paliwanag ng kapatiran. Ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, paliwanag ito ng oneness. Ang Anak, kailangan matulog. Hindi siya pangalan. Ang Espiritu Santo, hindi siya pangalan.
So ano yung turo ng oneness? Revelation to ng oneness, 1913, na sinundan ni Barbanam kasi walk in the light, di ba? Ano ang pangalan? Isang pangalan. So kung babanggitin mo yung Ama, babanggitin mo yung Anak, babanggitin mo yung Espiritu Santo, tatlo ang binanggit mo. Hey. So ito basic na turo ng Ganyan mo lang. Sige. basic na turo ng na revelation ng oneness. Isa lang ang pangalan. At saan nila kinukote? Matthew 28:19. Ano yung kinukote nilang word? Hindi. Name. Ano yung paliwanag nila sa name? May contender pa nga to eh. Bata pa ako naman. Singular. O, dapat madaanan ng anak natin to. Nadaanan ko to. Yung contender, yan lang pinapakita. Singular name. Pambura. Burahin ko na to. Pahiram pambura. Or trapo. O pakibura. Itong SNS John the Baptist Jesus Christ. Ito lang. Okay. May isa lamang name. Kaya nga. May isa lamang name, singular name. Itong basic na paliwanag, kailangan matutunan ng anak natin magpaliwanag. Kailangan nagwi-witness. Ang dami-daming Trinitarian sa paligid, naglilipana. Nagiging mega church. Bakit? Walang nagpapaliwanag yan. Ang masipag, talo tayo, mga oneness. Sunod-susunod sa oneness, end time. Tayo, wala tayong marunong sa atin mag-share. Yung mga sinaunang pastor dito sa Kogyo, yung nabautismuhan ko, kaya nila i-share. Pero nawala na yun eh. Yung the rest na rapture na ng ibang apostoles. So, kailangan turuan natin ng ating pamilya paano maglatag katulad ng oneness. Okay? So ang paliwanag na original, dahil diyan ay singular name, hindi tatlo ang babanggitin mo paglubog. Ang babanggitin mo, isa. Okay? O si Kibuloy, magaling din dito. Ginamit pa nga niya titles eh. Magaling yung term niya. Kasi yung dating pastor dito, pangalan. Hindi yan pangalan, pamagat. Yan ang term ko dati. Isa lang ang babanggitin mong pangalan. Isang puntos. Pangalawang puntos, hindi siya pangalan. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya ay pamagat. Siya ay katawagan. Sa English, ang tawag dito ay common noun. Common noun. Ang pangalan, like Jesus, ang tawag dyan ay proper noun. So, grammar to grammar. Pero, hindi ko alam yung Tagalog. May Tagalog word to eh. Sino yung nag-aaral dito? Sana matesting nyo na nga nag-aaral. No? Bar JP. Wala ba si Owa? Ano sa Tagalog yung proper noun at common noun? Hindi. Yung term sa school. Siyempre, meron silang sige, pardon more. Ayun, salamat. Buti meron dito no? Tingnan ko, nag-aaral kayo, hindi nyo maalala yung naituro sa school. Pangalan? Pangtiyak at pambalana. Pangalan pambalana. Yung common noun pambalana. Kaya nga sabi ko, kahit pumapasok sa school, papasa lang yan, kahit walang naalala. Kailangan talaga homeschool eh. So, actually, mas madali mo maalala yung tinuturo kung tinuro mo. Di ba? Pangtiyak, pambalana. Dahil Tagalog tayo. Di ba? Ang pamagat ko, hindi English. Huwag na kayo mag-English pag Tagalog ang salita nyo. Nilagay ko lang proper kasi hindi ko alam yung pangtiyak tsaka pambalana. Para pero maintindihan nyo, ang pangtiyak, sa spelling natin may capital. Di ba? Ang pambalana, hindi siya capital. Nakapilang lang siguro dahil first word in the sentence.
Okay. So, dalawang puntos ng oneness. Singular, yung salitang pangalan. Pangalawang puntos. Ibig sabihin singular, isa lang babanggitin mo. Hindi pwedeng tatlo. Hindi pwedeng tatlo. Secondly, pag binanggit mo Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlo ang binanggit mo. Pangalawa, hindi rin siya pangtiyak. Pambalana siya. O, baka hindi nyo maintindihan. Hindi siya pangalan. Pamagat siya. So, sa pagtupad ng apostoles, sa kautusan ni Kristo, the Great Commission, ang babanggitin nila na pangalan, iisa. Siyempre, alam na natin yan, no? Jesus, Jesus. Okay, papasok na tayo sa yung issue na. Siguro sagutin ko lang yung isang nasabi dun sa... Unahin ko yung naalala kong sinabi ni Bar Magellan. Napanood ko yata sa video, no? Sabi ni Bar Magellan, paano yung Christ? Binanggit sa Acts 2:38. Di ba pangalan na rin yan kasi binanggit yan. Ang sabi ko dyan sa Acts 2:38, kung Jesus ang name, bakit in-include pa yung Christ? Sinama pa doon sa Jesus. Ibig sabihin, maliba si na Pedro nung pagkabanggit yan. Oo, yan. Yan yung tinutukoy ko. Okay? Salamat sa pag-repeat. At sasagutin ko yan ngayon. Maraming kang pwedeng banggitin na additional words. Words. No? Pero, hindi yan kasama sa singular name. Okay? So, whether Christ nabanggit, Lord nabanggit, kung ano man yung tawag ng peripheral, accessories, ganyan. Kumbaga sa katawan ng tao, may mga accessories, no? Hindi yan ang original hindi yan ang tinutukoy na singular name. Okay? Kunwari, etong Christ. Ito nabanggit ko to noon kaso hindi lang na-record eh. Etong Christ, nasanay tayong mga Pinoy na si Kristo ay Diyos, mga ganyan, yung term. Sanay tayo sa salitang si Kristo ay Diyos, hindi nila na-realize, itong Kristo hindi ito pangalan. Pinahiran. So, ganito, kung tinagalog lang natin yan, yung sa panahon nila Pedro, binanggit nila, si Jesus na pinahiran, alam naman nila, yung pinahiran, hindi yan pangalan. Para lang makilala sino yung Jesus na tinutukoy nila. So, ito hindi lang dun para sagot sa iyo, kundi sagot na rin sa mga Pinoy na allergic pag sinabing Kristo hindi Diyos. Kasi hindi nila na-realize, nung kaisa ko pa si Berman, pumunta kami sa probinsya, sinishare namin yung mga Trinitarian, na-memorize na yung Kristo o Christ, parang pangalan. Pero kung tinagalog mo, hindi pangalan. So, pag tinagalog mo pala yan, ang pinahiran hindi Diyos, okay lang. Pero dahil memoryado na Kristo ay Diyos, Kristo hindi Diyos, parang na masakit sa tenga, Kristo hindi Diyos. Hindi napansin na pinahiran lang ang term na yan. Pero kung tinagalog mo, hindi masakit sa tenga. Dahil nasanay ka lang memorize sa tang Kristo na parang tumutukoy sa pangalan ng tao, ganun na INC. Diba sa INC parang pangalan na rin yung Kristo eh. Sa INC parang naging pangalan na yan eh. So, ganun din yung tao, parang yung tao nagiging mangmang. Bakit? Dahil lang gumagamit sila ng term na hindi na nila nalimutan na nila yung meaning. Maliban, aral ka. Nalimutan na nila yung meaning. Kaya masakit sa tenga nila, Kristo hindi Diyos. Kasi memorize sila, Kristo ay Diyos. Parang Pasko. Tama ba yung salitang Pasko sa Christmas? Tama, mali. Bardenmar. Tama, mali. Yung salitang Pasko. Ha? Mali. Bakit? Ang meaning ng Pasko ay Passover, Pesach, Paskwa. Kaya may term sa Tagalog na Pasko ng pagkabuhay,
Pasko ng kamatayan, di ba? So, ibig sabihin, ang salitang Pasko, hindi talaga meaning Christmas. Nasanay lang yung tao sa Pinas. Sa Pinas, ha? Siyempre, sa ibang bansa, hindi ganun. So, ganyan doon yung salitang Kristo. So, ito yung masabi ko sa Acts 38. Kung nabanggit ni Pedro yan, kasi binagdagan lang niya ng pinahiran. Ngayon, isagad ko na. It doesn't matter ilan yung idagdag mo. Lagyan natin ng Lord. Lagyan natin ng Reverend. Lagyan natin ng precious name. Yung kay Almeda. Ano yung paborito ng Almeda? Minamahal. Beloved. Di ba? Okay lang yan. Kahit ilang dagdag mo. Pero papasok ko sa end time kasi sa end time, parang dahil sa pag-idolo kay Barbanam, na may namimiss na katotohanan na extreme. Punta na ako diretso sa end time. Siguro alam nyo na sa end time to. Sa booklet lang ni Milevo, mapasa nyo na yun. Yung Father ay Lord. Oo nga. Yung Son, Jesus. Tinuturo to ng, tagal ko na to naririnig. Siyempre, nung umpisa nare-revive ako. Pero nung kasharing ko na si Ace tsaka si Chris Santosidad, medyo nasasaktan. Kasi memorize din nila to Nagagalit sila sa akin nung sinabi ko, hindi ito pangalan ng Ama. Christ. Hindi ito pangalan ng anak. Sabi ko sa kanya, ako, pag nakipag-sharing ako, wala naman akong iniisip na negative Pero syempre, meron nag-isip sa akin, no? Ang sabi ko, syempre, oneness, alam ko yung turo na original na oneness na napulot ni Barbanam Ang talagang pangalan, yung Jesus lang. Yan ang pangtiyak. Ito, pambalana rin yan. So, bakit tinuro ni Barbanam yan? Ang sagot, di ba, maraming turo si Barbanam para lang ma-encourage yung tao Pag nagpaputol ng buhok, hiwalayan mo. Di ba? Ang ano lang yan itong gantong paliwanag, pang-encourage, kasi ako na-encourage din. Ang ganda. Tapat na tapat Pero, hindi exactly. Yung original na revelation ng oneness yan ang tama. Ano yung tama? Hindi ito pangalan. Ito, anong mangyari sa ibang end time? Ang mangyari sa ibang end time, na-extreme sila na parang ito pangalan na. Tapos, nagkakaroon pa ng ibang aral sa Godhead na ito ay pre-existing, nananahan kay Jesus para maging Jesus Christ. Serentianism ang tawag dyan. So, itong Lord Jesus Christ na paliwanag is for encouragement purposes. O niya. Parang di ba meron tayong paliwanag na pag ghost, multo. Kaya pag, yung ghost, multo ng tao. Kaya pag sinabing Holy Ghost, nandyan na yung anak. Meron tayong paliwanag na ganyan, di ba? Pang-encourage lang yan. Kung meron kang naakay na hindi pa masyado marunong, pwede mo ituro yan. Encouragement. Pero pag lumalago yan, ito yung tamang paliwanag. Yung ghost ay Greek spelling lang nung Holy Spirit. Greek lang. Dahil galing lang sa Greek Ibig sabihin, ang New Testament, kinuha sa Greek Septuagint. So, yung Holy Spirit, galing sa Masoretic, King James tayo ang Holy Spirit, mababasa mo puro Old Testament. Pagpasok mo ng New Testament, puro Holy Ghost. Dahil sa Greek. So, tsamba lang na sabihin mo, ay sa bagong tipan kasi meron ng multo. Tsamba lang yan. Encouragement lang yan. Pero kung yan ang panghawakan mo, iipitin ka ng mga scholar dyan. Iniipit na nga ako ni Charlie. Alam ko na yan Pinipilit ako dikdikin na, patunayan ko sa'yo. Yung anak daw ng Holy Ghost. The child of the Holy Ghost. Dati ko nang alam yan. Sabi ko, kung ipaglalaban ko yan, pwede yung magpalusot na flashback term. Hindi ba masama yung flashback term? Pero for honesty's sake, Greek
yung pinag-translatean, kaya naging ghost. Pero pareho lang yan sa Holy Spirit. So by revelation na lang, sa ibang verse, na may spirit ng tao doon. Kasi ang birada na nila, hindi lang yan, pati si Arky, no? At lahat ng mga Jacksonites. Ang birada lang nila, mali ang Bible. Ito, kailangan mo revelation. Hindi naman tayo tutol na pwede magkamali ang Bible. Pero ang issue rito, yung revelation ng Bible, which is yung spoken word, yung unawa, na kayang makuha dyan, kahit na may pang kopya-kopya variances, intact. So, pag nakuha may revelation, alam mo may espiritu ng tao at kaluluwa ng tao dyan. Alam mo, dahil may paliwanag yung Biblia na nananalangin siya, tumatawag siya ng Ama. Kukuha pa siya sa iba para ituro sa'yo. So, hindi dahil sa ghost. Hindi mo nagagamitin yung ghost. Pag ikaw lumago na sa revelation, hindi mo nagagamitin yung lumang paliwanag laban sa mga aral. Kasi pag ginamit mo yan sa aral, ikaw yung pagtatawanan. Umamin ka bilang bereyan. Tama, may puntos kayo. Kwento ko sa inyo. Di ba, inamin ko dahil nakikinig ako sa programa ni Johnson. Sabi ko, inamin ko na yung siping tama. Hindi, yung English bosom, di ba? Siping ang ibig sabihin yan. Hindi, yung King James natin, bosom. Pag tinagalog, sinapupunan. Pero hindi pala sinapupunan na dito sa loob. Sinapupunan din, siping ang tamang translation. Kasi, nga, ginagamit niya mga Trinitarian. Pero, inamin ko. Kasi dati, end time ako, memorize ko, loob ng Ama, hindi siping. So, medyo masakit sa tenga ko na binabakbakan nila yan. Pero inamin ko. Bilang kailangan aminin ko. Pero, nadagdagan na revelation ko. Bakit? Hindi pala salungat ang siping. Bakit? Hindi naman yan pasimula eh. Nagpipreach na si Kristo nung sinabi nasa siping niya yung Ama. Hindi naman yan pasimula eh. Pag-siping ba din, it will be? Hindi, yan ang unawa ko dati. Hindi, tama ka. Yung siping, I am in the Father and the Father in me. May dagdag revelation, no? Pero, may sagot din ako sa Sabadista na yung siping, hindi pa simula. Yung siping, nung nangangaral na siya sa lupa, the only begotten Son of God, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Nangangaral na. Okay, balik tayo dito. Si Barbanam, okay lang magpaliwanag ng encouragement. Pero hindi mawawala yung realidad. Kasi ganito, kung i-absolute mo yung paliwanag na yan, magiging tatlo. Parang pantay yan, no? Yung salitang Lord, pantay ng Jesus, pantay ng Christ. So tapos mo lang. Tapos, hindi na siya singular. Alam natin, ito, pambalana. Ito, pangtiyak. Common noun, proper noun. At tatlo pa yung binabanggit. Okay? Iisa lang dapat yung tinutukoy mo na name na binabanggit. Kung meron ka pang dinagdag na iba, okay lang yan. Kailangan mo yung revelation na ito lang yung name. Hindi kasama yung dalawa sa name. Okay, tanong. Ang issue kasi dito, right invoking ng water baptism, pag during baptism na. Ngayon, ito ay kinukundina ni Brother Branham yung oneness. Sabi niya, now, when you oneness, brethren, just baptize in the name of Jesus. So, alam ba ni Brother Branham yung issue about sa Jesus name lang? Alam niya. Yung Jesus only. Pinaliwanag niya, sabi niya, but there's only, He was born Christ, the Son of God. That's His name. That's what He is. Christ, pinaliwanag niya, pinaliwanag mo na ang ibig sabihin ng Christ means the Anointed One, Messiah, Christ. Now, Jesus, 8 days later, He was given the name Jesus when He was circumcised, and He is our Lord. So, He is our Lord Jesus Christ. That's what He is. So, itong Lord, Jesus Christ, yun yung kumplito. Kung hindi yan pangalan, ang sabi ni Brother Branham, kung Jesus lang, ay maraming Jesus, walang identification. Kasi sinabi doon sa Acts chapter 19, Brother Francis, I know Jesus. I know Paul.
But who are you? Mabuti pa yung devils, alam niya kung sino si Jesus. So, ang sagot ko lang yan, shortcut lang sagot. Para lang sa atin, mapupuntan ko si Barba naman niya. Para lang sa atin, ang kailangan mo, revelation. So, kung nabanggit mo Jesus, nabanggit mo Lord Jesus, nabanggit mo Lord Jesus Christ, nabanggit mo Jesus Christ, nabanggit mo rin Christ. Okay? Ang kailangan mo, revelation. Kasi, kung ano man yung nabanggit mo, kabalistic yung yung kailangan, ang orasyon, di ba, kailangan eksakto? Ano yan? Hindi narinig. Pwede ba lagay ko na sa leeg para mas marinig? Dati kasi ganito, yan, di ba? Malinaw. Dati na akong ganito, doon sa flute, doon sa palang, flute. Okay. So, ano yung huli kong sinabi? Ulitin ko. Ang mahalaga, yung revelation, yung pinaliwanag ko kanina. Ngayon, nadagdagan o hindi nadagdagan, masyado marami nagdagan, isa lang nabanggit. Ang kailangan mo, unawa. Para gumana. Kahit pa nga, hindi mo nabanggit yung Jesus. Kahit nabanggit mo Christ. Nag-sharing lang tayo, Nabanggit ko si Kristo. Shortcut. Ano? Baba, masakit. Masakit sa tenga. Hello. Okay. Ngayon, ano yung sinasabi ko? So, ganun. Dito muna sa atin. Kung ano nabanggit mo, hindi technical lang Diyos dyan. Kasi yung technical, parang katulad ng mga banal bigkas. Alam mo yung banal bigkas? Tawag ko niyan, kabala, orasyon eh. Bakit? Kailangan ganyan ang banggit mo. Kung hindi ganyan ang banggit mo, mali na yan, demonyo na yan. Orasyon ang tawag ko sa DWAD, kung narinig nyo. Kasi, napaka-particular sa bigkas. Kala mo yung pangalan bigkas. Mali yan. Okay? Ito, ibang aspeto naman to kung ano man yung dagdag mo. Di ba? Ngayon, pupuntahan ko na si Barbanam. May tanong ako, Bar Magellan. Nabanggit niya ba yung Jesus only? I mean to say, hindi lang yung sentence na yan. May nababanggit na ba siya mga oneness na tawag sa kanila Jesus only? Tama. Pero ang tanong ko, nabanggit niya yung saltang Jesus only, di ba? Hindi niya na, wala nang only. Wala nang only. Okay. Dito, ito, Magkikwento lang yung story. Basahin ko dito ulit. So, yung sa sentence mo meron, pero? Wala. When you oneness, brethren, just baptized in the name of Jesus. Walang sinabing only. There's just many Jesuses. Wala kang identification pag Jesus lang yung binanggit mong name. Yung rebuke ni Barbanam sa oneness, ay hindi yan, kung itatama natin sa Bible, hindi na yan sa klase ng bigkas. Dahil may grupo talagang Jesus only. Ito ay term talaga, term. Itong term na to, madalas banggitin ni Bar Jackson, Kasi nung panahon pa yan, anong panahon yan? 1913, lumabas na yan. May grupo ng oneness na ang tawag na sarili na Jesus only. Ngayon, alam ko, i-rebuke sila ni Barbanam kasi gusto ni Barbanam balance. Kahit nga sa UPC, meron naghiwalay dahil dyan eh. Pero ito, ang pang-rebuke ni Barbanam ay yung bigkas. Kunwari, doon sa sinabi niya, di ba? Ang bautismo niya lang, Jesus only. Pero hindi naman lahat ng oneness ganyan eh. Hindi totoong ganyan ng oneness. Meron talagang oneness na Lord Jesus Christ. No? So ito ang tamang, bakit niya ni-rebuke? Unawain natin, bakit niya ni-rebuke? Ito kasi, may grupo yan. Itong grupo na to, na ngayon siguro nangungonte, na kumalat na kasi sila eh. Pero nung hindi pa sila kalat na kalat, sikat na sikat to. Ngayon, pinaliwanag ni Bar Jackson to, na binasa ko sa contender. Ang unawa ng Jesus only, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo, hindi lang Jesus pangalan. Okay lang naman sa atin yan eh. Hindi na Jesus sa pangalan. Siya rin yan. Yung end time, ganyan din eh, di ba? Namana rin ng end time yung unawa na yan eh. Siya rin yan. Yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin ang Espiritu Santo,
Siya na si Jesus. So, kahit sa end time naman na yan, pero hindi na sila nagpapatawag na Jesus only. Pero yung unawa ng oneness, ano yung unawa ng oneness? Yung Ama, nagbago lang ng anyo. Naging Son, tapos nagbago lang ng anyo. Sige. Lapit dito sa mic. Sige. Mic ka na. Wala, nakapatay tayo mic eh. Sa akin mo ilapit. Yung mga Quakers and Shakers yan ng 1913. Pinaliwanag yan ni Brother Branham. Nagagalit nga yung biyanan ni Brother Branham sa kanya at baptist sila eh. Isinasama niya sa gawain ng mga siraulo raw na Jesus only. Yung kanyang anak. Wag So mo may idamay grupo na sa Jesus kalokohan mo yung only. anak ko. Sabi nga nung magulang ko. Okay. Oo, sige. Salamat. Okay, so ganito. Sundan nyo ha. Yung grupong Jesus only, yan ang tawag nila dati sa oneness. Hindi pa oneness ang tawag nila. Hindi pa UPC. Ang tawag nila Jesus only. Ngayon, hindi na to nagpapatawag ng Jesus only. May kanya-kanyang pangalan na. One God, oneness. Ano pa? Yung iba, kay Buloy, pinangalanan na, di ba? Yung JMC, kung ano pa. So, yan ay, yung nabasang ni Barbara Magellan, yan ay effort para i-rebuke ang Jesus only. So, ang na-rebuke yung baptism. Pero hindi lahat ng oneness, ganyan ang baptism. Maaring aksidente yan, may nakabanggit ng ganyan. Di ba? Napaka-ascetic ng oneness. Si Almeida, kailangan may minamahal. Hindi ako tatutol dyan, ha? Parang paggalang yan, di ba? Pero, hindi mo dapat gawing doktrina. So, pwede rin mangyari sa end time yan. Kailangan mo banggitin. Hindi na tayo kabala na, kailangan natin unawa. Nabanggit mo o hindi mo nabanggit, hindi ka hinahatulan. Diyan. Okay? So, ang Jesus only, ang mali niya, hindi bautismo. Ang mali niya, yung Godhead. Ito masaklap, no? Merong unawa si Branham na pareho sa oneness. So, hindi agad matumbok yung maling unawa sa Godhead. Nakokopya, kahit yung term ng Godhead, ng oneness, nakokopya eh. Yung paliwanag So, paano yung mga verses na kino-quote na hindi, parang katulad ng aral natin, na sa River Jordan lang nagdwell ang Ama. Yun na ang tinatawag nating prophetic utterance. Ano yung prophetic utterance? Di ba Bible ang absolute? Yan ang paliwanag ng propeta. Babalik tayo sa Bible. So kung babalik tayo sa Bible, pagsubok yan. Tingnan mo yung mga extreme oneness. Ayaw nila i-quote yung hindi naman ganun karami ang quote na yan. Ayaw nila i-quote yung kino-quote natin, yung kino-quote ni Yuri Granto, no? At ang nauna pa nga, bago kay Yuri, bago pa si Guraral. Pero bago pa kay Guraral, si Koserek, kung kilala mo yan. Brian Koserek. Bago pa si Brian Koserek, andyan si Lee Vale. Hindi pa yan Silentianism, no? So, may nagkakaroon ng revelation, pero parang Arian version, hindi yung Unitarian version. Pero itong Unitarian paliwanag ni Branham, ito ay sinadya ng Diyos para mag-compare tayo. Meron siyang paliwanag na extreme oneness. Meron siyang paliwanag na Unitarian type. Yung Arian type, hindi masyado maliwanag, pero meron din. Ginamit din dati nila Alan Madera bago pa totally naging quotationer, no? Nung medyo Bible pa siya, ay hindi, ang tama, unang lumabas si Kristo. Tapos siya yung lumalang ng lahat ng bagay. Arianism, di ba? So, itong Jesus only, ang tunay na mali niya is Godhead. Hindi yung bigkas. At itong Godhead, hindi all the time, matutumbok ni Branham yan. Kung ikukumpara mo, paramihan ng quotes, no? Kung ikukumpara mo
Yung quote sa susog sa Jesus only Godhead, Godhead. Wala namang problema actually yung bigkas na pagkamalan lang yan. Yung Jesus only na Godhead, ng oneness na Godhead, extreme oneness na Godhead, yung tinutukoy natin. Mas marami yan. Iilan lang quotes natin na River Jordan. Iilan yung quotes natin na hindi siya yung Diyos, nanahan lang sa kanya yung Diyos, at hindi yan dumating until River Jordan. Yung dami niyan, hindi mo makukumpara dun sa dami ng kabila. Itong mangyari, katulad ng 70 weeks, Bar Magellan. Sa 70 weeks, isang sermon lang ang 7 years. The rest of all the sermons, 3.5. Kung paramihan ng boto, ang batayan. So, carnal interpretation yan. Ano ba yung instruction ng prophet? Ano yung maliwanag sa Bible? So, sa dinami-dami ng paliwanag ni Barbanam na susog dyan, no? Nung time na nire-rebuke niya yung extreme oneness, ang na-rebuke niya yung bigkas sa baptism. Pero, hindi all the time kasi, ang rebuke niya is yung totally yung Godhead. Sundan nyo, makaramihan nung nabanggit ni Barbanam yung Godhead na biblical na kikita natin, nasa 1950s. Sasabihin ng mga level 3, uy, before 1963 yan, kaya mali yan. Karamihan nandun. Pero, babalik na si Barbanam, katulad to ng 70 weeks, Bar Magellan. Ano yung nangyari? Ginaid siya ng Diyos na masalita yan. It doesn't mean that absolute siya. Parang binibigyan lang tayo ng Diyos na pangkumpara. Katulad ng 70 weeks, ginaid ng Diyos na salitain yan. Pero naalala ba ni Barbanam nung yung paliwanag niya parang extreme oneness na? Hindi niya naalala. Ay, may nasabi ako sa inyo mali. Hindi siya gaganyan. Hindi niya naalala. Kung paano hindi niya naaalala yung quotes ng Unitarian quotes niya, hindi rin niya naalala yung 70 weeks quotes niya. Paliwanag niya. Balik siya sa dati. Ang dating original niya, katulad nung Jesus only ang Godhead. Godhead na to, mas matindi to sa baptism. Godhead. So, maging honest tayo, pagkaharap natin ibang quotation, katakot-takot na quotes yan. Kahit yung Kemiliebo lang na booklet, katakot-takot na quotes yan. Na Diyos yung baby, Diyos. No? So, kung labanan ng quotes, hindi yan ang tamang approach. Kasi kay Yuri, syempre, labanan ng quotes. Natatameme lang siya, magaling mag-quote si Bar Yuri. Hindi lahat ng quote ni Bar Yuri yung River Jordan yan. Meron ding nanahan ng ama sa kanya, ganyan. Dati ginagamit ni Pastor Alto yan. Pero kung yan ang inaasahan niyo, hindi quotes ang resibo. Ang quotes, katulad din ng ibang tracts, tinutulungan lang tayo bumalik sa Biblia. Kung ano yung lumiwanag sa Biblia, sabi ni Barbanam, yan ang panghawakan mo. Oo. So, in-explain ko lang bakit binakbakan ni Barbanam yung baptism bigkas ng Jesus only. Kasi meron talagang grupong Jesus only. Okay? So, pwede yung Godhead na hindi niya mabakbak yung Godhead. Parehong paliwanag sa Godhead pa. Pareho pa yung paliwanag sa Godhead. Katulad nito, nung tinurutin ni Barbanam, nakaka-encourage to. Pero hindi mo pwedeng gawing, parang encouragement message lang yan. Hindi mo pwedeng gawing absolute. Yung Father, pangalan Lord. Yung Son, pangalan Jesus. Katulad ng nagagalit sa akin yung kasharing ko dati na sa internet, no? So, ngayon, itong encouragement na paliwanag, kailangan alam natin saan ilalagay. Diba? Katulad din ng Holy Ghost. Saan natin ilalagay? Dagdag ko pa, si Bar Jackson. Meron to, hiramin ko lang to. Yung creation. Tignan niyo to. Nakita niyo to? Ako sa drawing ni Gan, maganda. Meron din sa contender to eh. Nakaka-encourage to pag shinare niyo to. Pag preach niyo sa mga walang alam. Lumalago sila sa word. Pero stepping stone yan eh. Hindi to ang final na paliwanag.
Medyo naipit si Bar Jackson nung may nagsabi sa kanya, 65 million years ang dinosaur, pero yung mammoth, 100,000 years lang. So ito simplistic eh. Isang maayos, isang dilim. Isang maayos, isang dilim, tapos binalik sa ayos. Pero sa realidad, hindi ganyan ka, hindi ganyan ka black and white. Marami pang pinagdaanan yan. So, bawal ba magturo nito? Hindi. Kasi marami sa atin na hindi maaral sa archaeology, pang-encourage mo na, stepping stone nyo muna para matuto. Ganun na yung Holy Ghost, ganun na ito yung Lord Jesus Christ, no? Nakaka-encourage yun. Ako na-encourage eh. Pero kung lalalim ka na, magdedetalye ka na. Hindi mo panghawakan yung quote. Okay lang magtanong. May sasabihin last. Pwede tayo gumamit ng magandang balita, Biblia. Pwede tayo gumamit ng NIV. Pero, pag gumamit tayo ng magandang balita, Biblia, NIV, pwede tayo mag-witness sa mababaw na level. Pang-encourage. Pero pag lalalim na tayo, hindi lang King James, mag-i-interlinear tayo. Diba? Ayan na, sige tanong na. Sa ngayon, ano yung baptism na pwede mong i-invoke during ng baptism? Jesus' name? Sabi ko kanina, kahit anong idagdag mo, okay lang. Basta alam mong dagdag yan. Ano yung sure mo na dapat mong gamitin during yung water baptism? Ito lang dapat sure, yung pangalan, yung iisang pangalan. Kailangan alam mo yan. Kung alam mo yung iisang pangalan, kung may dagdag o walang dagdag, walang problema. Kung yan yung gamit mo, Jesus' name, isa ka rin na tulan doon sa sinabi ni Barbanham, there's a lot of Jesuses. Di ba? Ganito nga. Hindi yan dahil sa bigkas eh. Kundi nasa personal na revelation. Halimbawa, nag-usap tayo. Hindi natin nagdagdagan ng kung ano ng mga title, no? Kasi shortcut na eh. No? Ako, kung nagtatype ako, Kristo lang tinatype ko eh. Okay? Si Kristo, ganyan. Di ba? Pag ginamit ko yan, hindi ako nagkakasala. Bakit? Kasi, naintindihan ko yung sinasabi ko. Yung taong pinapaliwanagan ko, sinesharean ko, naintindihan din yan. Kunwari, hindi Jesus ginamit ko Kristo. So, ang mahalaga rito pag nag-baptize, alam mo yung tunay na pangalan at alam mo ito pangalan. Ito yung mga accessories na dinagdag mo doon sa pangalan just for personal purposes yan. Anong personal? Para sa tao, para sa sarili mo. Di ba? Ito. Dati nangusap dito yung mga sacred name believers. At yung pangalan ng Ama, ng Diyos, walang iba kundi yung Yahweh. Ngayon, hindi tayo pumayag pag sinabi natin Yahweh ay magiging walang galang tayo. Direct natin na sasabihin. Kailangan mayroong Lord or Yeshua o anuman. So, pag sinabi natin Jesus, that is the proper name at hindi ka gagamit ng parang pasintabi doon sa approach doon sa isang may pangalan na hindi basta-bastang pangalan lang, ay hindi ba magiging walang galang din tayo? So yan na yung Brother Francis, no? In Colossians chapter 3 verse 17. Ano man yung gawin ninyo sa pangalan Jesus. Hindi sinabing Jesus agad. Ang sabi doon sa pangalan ng Panginoon. We must respect the name. Di ba? Halimbawa, ako magbabautismo ako. Babautismohan kita sa pangalan ni Francis. Papayag ka ba na hindi igagalang yung pangalan mo? Babautismohan kita sa pangalan ni Rumi. So sasagutin ko na yung mga tawagin kong flexibility, no? Sasagutin ko yung flexibility. Yan ay cultural. Kunwari, lumaki tayo sa JMC, kailangan laging may minamahal. Nasanay tayo dyan. Meron tayong bayan o lugar ng kultura natin, may Ginoo. Di ba? May po.
So, yan ay cultural phenomenon. Ang cultural phenomenon, may dagdag banggit dito, walang dagdag banggit dito, iba-iba to sa bawat lugar. So, kunwari, sa iyong lugar, walang galang to pag hindi nabanggit yan. Di ba tayo, brother, pastor, di ba? Galang yan eh. Ngayon, yan yung nakasanayan. Yan ang nakasanayan. Pero, sa ibang lugar, kunwari, hindi yan nabanggit. Okay lang. Sa ibang lugar, ha? Sa ibang lugar. So, dito, yung banggit, may ebidensya din ng Bible. Minsan, Lord na lang ang binanggit niya. Kung ako binanggit ko Christ, mayroong Bible, baptized in the name of the Lord, no? So, minsan title na lang ang binanggit. Di ba? So, ibig sabihin, kahit Bible, walang fix na kailangan ito yung banggitin mo. Hindi siya ganyang ka-technical. Sabi ng Colossians 3:17, ano man inyong gawin, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Isa pang talata, kung Bible talaga yung babasahin natin, isa pang talata. Acts chapter 16. Kaya nga, pinaliwanag naman ng propeta na ang Lord, hindi siya pangalan, yung Christ, hindi siya pangalan, pero yung Lord Jesus Christ, yung Father, Son, and Holy Spirit is the title of the name. Hindi pangalan yung Christ Mamaya na yan. Pinaliwanag kasi ang Christ means anointed one. Malalayo tayo, no? Ako na lang ang kausap mo, Bardenmar. Pwede ka ba maniwala? Ako na lang kausap mo, Bardenmar. Halimbawa, Brother Francis. Kasi pwede magtagal yan eh. Pwede ka ba maniwala at ikaw ay babautismuhan sa hindi mo pinaniniwalaan? Siyempre, ang paniniwalaan mo, kung ano ang dapat ibautismo sa'yo, ay doon sa pinaniniwalaan mo. Ito yung nakasulat. And he said, believe on the Lord Jesus Christ. Sino may sabi niyan? Si Apostol Pablo. Kumpleto yan. Ngayon, sabi niya, and thou shall be saved, and thy house. Pati ang iyong sambahayan, pag naniwala ka sa Lord Jesus Christ, maliligtas ang iyong sambahayan. Ngayon, sige. Nagpabautismo ba sila doon sa kanilang pinaniwalaan? Nagpabautismo sila. Saan sila? Saan bang sinabi dito na nagpabautismo? 33. And he took them the same hour of the night, and washed their stripe, and was baptized, he and all his Household. Household yun. So, ano yung ibinautis mo sa kanila? Sinabi lang ba doon na in Jesus' name? Kasi kung Jesus' name ang gagamitin natin, isa tayo na sinabihan ni Brother Branham na there's a lot of Jesus that you have mentioned. Ganito, unawa yan eh. Hindi to sa bigkas. Pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo. May nakalagay, baptize them in the name of the Lord. Nakasulat to sa Bible, di ba? Okay. Ito yung gusto kong ipakita. Extra paliwanag yan na kailangan banggitin mo yan. Yung parang word for word. Kung wari, nalagyan lang niya ng Lord. Imbis na Lord ang nalagyan niya, precious. Beloved. Kahit ano yung naidagdag niya, unawain natin. Naidagdag lang niya. Hindi dahil, hindi to nakasulat parang sa dagdag paliwanag to ng tao. Ay, kailangan, yan ang banggit. So, another paliwanag na yan. Huwag mo i-miss yung banggitin yan. Another paliwanag na yan. Okay? Ibig sabihin, pag may nabasa tayo sa Bible, ginagawa to ng ibang churches, nangyari to sa, yung nag-extreme. Hindi naman piniliwanag na kailangan to. Bigyan ko ng halimbawa. Panyo. Ginamit nila yung panyo para magpagaling. Hindi, hinalimbawa ko to. Hindi naman sabi, kailangan mo ng panyo.
Hindi sinabi kailangan mo ng panyo, no? Pero gumawa sila ng doktrina na kailangan mo ng panyo. Ganito yung Sabbath. Bumalik kayo sa susunod na Sabbath. Mangaral ulit kayo sa susunod na Sabbath. Pero, sinabi ba kailangan sa Sabbath ka lang mangaral? Sa Sabbath ka lang magtuturo? So, ganito rin dito. Nangyari na rin sa ibang church. Dahil nabanggit ang isang word, ay kailangan, dagdag paliwanag na yan. Kailangan lagi mong banggitin yan. Meron kasi sa Bible na in the name of the Lord. Ibig sabihin, hindi lahat ng oras pare-parehong binabanggit. Oh, sige. Teka, lumapit ka. Dito, may mic dito. Hello. Pero hindi ibig sabihin, pwede rin banggitin. Pero not necessarily kailangan laging may ganon. Hindi to dogma, doktrina. Hindi siya Yung dogma dagdag na paliwanag kailangan may Lord. Parang katulad to ng paliwanag ng banal bigkas. Kailangan ganyan Kailangan ang ganyan, ano ganyan mo. yung pagkabikas na Lord Oo, Jesus Christ. oo. Parang ganon. So, May one na lang. yun lang po. So, ang gusto ko sabihin, kung paanong yung iba, maraming halimbawa na iba-iba naman ng pagkakasulat, pagkakabanggit. Ganon din tayo. Hindi tayo dapat magdagdag na sa nakasulat yan, no, kailangan banggitin yan. Huwag tayo magdagdag ng ganyang paliwanag. Okay? So, kung alam natin ang kailangan banggitin name, kailangan mo yung name. Ngayon, kung ano may dagdag mo dyan, dahil gusto natin, may galang tayo, gusto natin ma-identify sinong Christ, no? At anuman, yan ay personal na prerogative. Ibig sabihin, yung tao, sabi mo conviction. Yan ay nasa conviction about isang tao. Okay? Hindi yan as a doctrine na ang banggit niya ay kailangan ganyan lagi ang banggit. Yan. Ako, Brother Francis, ilang minuto ka pa ba dyan? Gusto ko mag-present din yung sa biblical way. Sige. Ha? Para matimbang naman natin kung alin ang talaga absolute. Di ba, Brother Francis? Sige. Oo. Okay? Tanong muna, Bardenmar. Tanong muna. Okay, tanong muna. Bardenmar, sige. Bigay mo yung mic kay Bardenmar. Bigay mo yung mic para ma-record. Narinig ko kanina, Brother Francis, sa pakikinig ko sa inyo, si Prophet Branham, sabi nyo, yung paliwanag niya sa 70 weeks, nakalimutan niya. Tama? Nakalimutan niya. Ngayon, naalala niya. Ano ba yung pagkakaintindi ko kanina? Ano ba yung sinasabi niyo, Brother Francis, kanina? Yung 70 weeks, isang sermon lang siya nagturo ng 7 years. Pero the rest of his sermons ay 3.5. Hindi niya maalala na naturo niya 7 years. Kasi hindi siya mismo yung nagtuturo. Yung Diyos ang nagtuturo. So totoo, hindi niya naalala. Hindi niya naalala. So ngayon, kung tunay siyang prophet, dapat maalala niya eh. Kasi bigay sa kanya ng Panginoon yun. Ito Tama? yung tunay na prophet. Paano naging akin na tunay lang kung yan. makakalimutin? Sige. Pabili ng hilaw na saging. Hilaw na itlog. Brother Francis, ang tanong ko, paano naging tunay kung makakalimutin? Tuloy tayo. Hindi kasi, important itong 70 weeks. Sige. So, tuloy ko lang yung paliwanag ko. Sige. Ay, oo. Bardenmar, okay lang ba sa'yo? Tatapusin ko lang yung record sa baptism. Tapos, pwede na tayo tumalakay sa 70 weeks. May discussion kami. Actually, kaya nga ini-introduce ko eh. Pero may tanong.
Di, ang tanong ko lang, simple lang, Brother Francis, halimbawa, sa baptism, yung sinasabi niyong bigkas, di ba ang original name ni Jesus Christ ay Hebrew, hindi siya Greek? O yan na, no? Bigkas versus name, oh. O yan, mga Oo. So, diyan na, extreme yung tao eh. Yung saltang name, akala nila bigkas. Hindi bigkas yung name. So ito yan, Brother Francis, sabi doon, Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, yung ikaliligtas, yun tanging pangalan ng Panginoon. Oh, Yeshua. Pero, ang ano kasi dito, Brother Francis, kung gagamit ay Jesus, Greek yun eh. Greek. Bigkas Si yun, Jesus bigkas. Christ ay... By the way, ito pinang-iipit ko sa mga banal bigkas, ha? Sige. Ang ginagamit nila, NSO. NSO pa ba tawag o NSA? PSA. Kung kinatype mo sa computer, yung spelling. Pag mali ang spelling, Pedro, Peter, magkaiba. Oo. Pero hindi ganyan dati. Dati, wala silang computer. Kung naiba ang bigkas dahil ibang lahi, parehong pangalan. Ngayon, pag ibang bigkas mo, iba yung spelling mo, iba na yung pangalan. Kasi PSA. Yung nagtatype kayo sa computer ng ano yung exact alphabet sa English. O, yan yung pagkakaiba, no? Eh, hindi naman nila pinapansin yung review ko eh. Gusto ko lang magsalita sa propeta, mabilis lang ha. Yung propeta na tunay ay nagkakamali. Ang propeta na tunay, nakakalimot. Biblical tayo ha. Yung hindi nagkakamali, yan yung pwede magmukhang antikristo. Bakit? Hindi siya nagkakamali daw eh. Di ba? Eh, yan yung turo nga ng ibang end time, hindi nagkakamali. Pero ang tunay na propeta, nagkakamali. Biblical yan. Okay? O sige, mahaba pa yung paliwanag. Yung nabura na yung video ko sa ano eh. Lumang tipan tsaka bagong tipan. Okay, wala nang tanong sa baptism ha? Wala na? Eh, o sige, tuloy ang tanong. Para tuloy. Bakit? Enough mo na. Okay. Magsishare naman ako ng biblical. Oo. O sige, ko muna. Okay. Kain ka muna.